nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, Bantayog ng Katwiran, para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Git ninyo na plano nila na kaya ilagay Secretary Boying Remulla sa ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga kaalyado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan nyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman hindi dapat politiko, klaro yung conflict of interest, hindi naman na maitatakwil na may kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan, si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakaraang 27 August ng position paper ad cautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay rin kami yung mga respondent. Panay ang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako nung 27 August, yung sumunod na araw,
Wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Ang dai-daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer flood zone control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan, yun na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan? There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game, no bail, and imprisonment until 2028. I will be very, very surprised kung aabot si VP Sara na malaya kapag naupo itong uri ng ombudsman. Kaya ako, magpa-file ako ng opposition, pati sa JBC, dahil klarong-klaro yung conflict of interest, tapos magiging magulo. Kapag itong mga kaso sa PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC Ombudsman caves to pressure, dismisses na nga the cases, pati yung MR i-dismiss, mapupunta sa CA, sa Supreme Court, paano yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung OIC Ombudsman, orders the dismissal from service, declares he's perpetually disqualified. Paano ma-enforce yung desisyon na yan? Kung si Secretary Boying ay nakaupo ng ombudsman, he can only be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JBC as well as the present OIC ombudsman that we understand and commiserate with the unbearable, tremendous pressure to issue a clearance. That way, the JBC is apprised to scrutinize more carefully instead the circumstances surrounding the issuance of said clearance or certification, if and when that will be issued. Haharangin ni Senator Amy Marcos itong aplikasyon ni DOJ Secretary Boying Rimulya, mga kaubayan, dito po sa ombudsman position. At kanina nga lang pong umaga ay sumalang na po ito sa interview dito po sa JBC or Judicial and Bar Council. At itong si Senator Amy Marcos ay susulat dito sa JBC at kakausapin itong si Senator Alan Cayetano na membro ng JBC or Judicial and Bar Council para harangin itong aplikasyon nga ni Secretary Boying Rimulya dahil dito po, mga kababayan, nalaman po ni Senator Amy Marcos dito sa kanyang mga intel
na ito na nga yung kanilang ginagawa ngayon, yung Plan C. Kasi palpak po yung kanilang plano nung una, yung PI, yung People's Initiative, at yung pangalawa, yung impeachment complaint nila dito kay BP Sara, hindi po nagtagumpay. Ay ngayon naman itong Plan C nila or third attempt na ipakulong, no, itong si Vice President Sara Duterte. Kakasuhan nila ng plunder bago mag 2028 presidential election. At kapag ito si Boying Rimulya daw ang makaupo ay posibleng ganito ang sapitin ni BP Sara Duterte, mga kabayan, at para hindi po makatakbo nga sa 2028 presidential election. Kasama na dyan yung mga allies ng mga Duterte, kasama po si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Yun po yung kanyang inamin. At dagdag pa ni Senator Amy na matinding pressure daw ang naramdaman ngayon ni OIC Ombudsman na Vargas, mga kababayan, no, patungkol dito sa pag-application nga dito, mga kababayan, dito sa kaya Secretary Boying Rimulya. At gustong ni Senator Amy na matanggal to sa shortlist, no, itong si Secretary Boying Rimulya. At meron pa umanong personal connection, mga kababayan. Itong asawa ni OIC Ombudsman Vargas ay classmate dati sa UP, no, ni Secretary Boying Rimulya. Kaya isa yan sa mga iniisip ni Senator Amy na posibleng pagbigyan, no, itong si Sec Boying Rimulya na makasama sa shortlist ng Ombudsman. At para po sa aking opinion dito, mga kababayan, kapag ito'y makasama, no, si Secretary Boying Rimulya sa shortlist, ay malamang sa malamang siya yung pipiliin ni President Marcos Jr. na magiging Ombudsman, mga kababayan, no. Maliwanag na maliwanag po yan na siya talaga yung gagawing ombudsman para pag katapos ng kanyang termino, kung may mga kaso-kaso, mga kababayan, at for sure mayroon talaga yan kapag si VP Sara ay matuloy, no, sa pagtakbo bilang presidente at manalo, ay sandamakmak na mga kaso itong haharapin ni President Marcos Jr., mga kabayan. At hindi lang yan, pati yung kanyang mga kaalyado dito sa lower house, kasama na dyan si House Speaker Martin Romualdez. At itong ginagawa nila ngayon para talagang pigilan itong kandidatura ni BP Sara, pinigilan nila or pipigilan nila hanggat kaya nila na hindi makatakbo si BP Sara dahil takot silang maging presidente itong si BP Sara dahil goodbye sila, mga kababayan. Yan po sa aking palagay. Kaya ngayon pa lang ay kumikilos na daw po, kumikilos na ngayon itong ombudsman, mga kababayan, at itong si Boying Rimulya, yun yung kanilang gagawing ombudsman, no, para talagang safe sila sa pagdating ng 2028 or pagkatapos ng 2028. At ngayon pa lamang ay gumagalaw na sila, mga kababayan, at gumagawa na rin sila ng Plan C according to Senator Amy Marcos. Plan C na ito, no, gusto nilang ikulong, kasuhan itong si VP Sara ng plunder. At itong plunder naman ay non-bailable, no, talagang hindi po siya makakalabas dito hanggat trinatrial or dinidinig yung kaso, mga kababayan. At itong si Secretary Boying Rimulya ay talaga namang hindi na nakontento, no, dito sa pagiging DOJ Secretary, at talagang gusto niya pang magiging ombudsman. At alam mo naman natin na kahit anong anggulo tingnan, mga kababayan, ang pangit talaga tingnan. Hindi mo maipinta yung parang picture niya na siya yung ombudsman, tapos yung mga anak niya ay mga politiko, no, at pamilya nga po sila ng politiko. Paano kaya kung yung anak niya yung iniimbestagahan ng corruption? So paano kaya yun? Alangan naman mag-inhibit siya, makain ang pangit, oh. Hindi mo maalis sa isipan ng mga taong bayan na talagang makikialam kasi tatay siya at may kaso yung kanyang anak. So hindi mo mapigilan yan. Kagaya nung nangyari noong or hindi mo maiwasan yan. Kagaya nung nangyari doon sa kanyang anak na naaresto dahil sa marijuana ba yun, no? Nahulihan siya ng marijuana. Tapos sinabi niyang bilang DOJ Secretary ay hindi siya makikialam, mag-inhibit siya. Pero hindi mo maalis sa isipan ng ordinaryong Pilipino na talagang may something, no, na hindi lang nakikita ng taong bayan. At para maiwasan po yan ay sana manahimik na lang po siya, mag-retire na lang siya siguro sa politika at after ng kanyang termino dito sa pagiging secretary ng Department of Justice ay mag-retire na siya. Wag na siyang sumali, mga kababayan, dito sa mga ganito, no? Dahil hindi mo talaga maiwasan yung mga
iisipin ng mga ordinaryong Pilipino na talagang may something. At sabi nga ni VP Sara, meron po silang niluluto ngayon. Dito maingay ngayon sa flood control project investigation. Kaliwat kanan na yung investigation mga kabayan sa Senado, sa lower house, magiging dito sa yung presidente magbuo ng independent body para mag-imbestiga. Pero sabi ni VP Sara, meron daw something niluluto ito mga kabayan na hindi lang natin nakikita. So ano kaya yun mga kabayan, para daw habang abala yung mga Pilipino na nakatutok dito sa flood control project investigation ay may something, no, may nakatagong niluluto ito ngayong administrasyon. So yun, ano man yun, hindi po natin alam mga kababayan. Or baka isa ito yung niluluto nila na magiging ombudsman na si Secretary Boying Rimulya. Baka isa to sa mga sinasabi ni VP Sara mga kabayan. So ano pong opinion dito mga kabayan sa pasabog ni Senator Amy Marcos na talagang tutulan niya hanggat kaya niya itong pag-appoint kay DOJ Secretary Boying Rimulya para maging susunod na ombudsman. Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.